Kaya, huwag kayong magtaka, bakit mahaba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade? Maraming pag-aawitan na mahal. Bakit? Yan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Malapagan natin, mahal na Panginoon. Si Mical, nung kinutya si David, hindi nagkaanak. So, yung mga tao na kumukutya sa pagpupuri, yung mga walang gana magpuri, maaaring hindi rin kayo magkaanak. Ibig sabihin naman, baka ang yung negosyo hindi umunlad. Hindi magkaanak. Maraming ibig sabihin yan. Baka ang mga pagpapagal mo hindi magbubunga. Pero pag lagi ka nagpupuri, lahat ng gagawin na yung kamay ay pagpapalain. Lahat ng ipuin na yung kamay, pagpapalain ang ating malapay. Maraming trials dito. Pero, pag lagi kang sumasamba, umaawit at pupuri, hindi ka kailanman matatalo ng mga pagsubok. Katulad ni David. David was a man with great affliction and trials. Marami siyang dinaanan ng mga trials, pagsubok. But David emerged triumphant. Why? Because David, he always dances before the Lord with all his might. Siya nagpupuri 7 times a day. 7 beses nagpupuri sa David. Araw-araw. Ano ang pinakamalaking pagsubok ni David nung siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos ng Israel? Pinakamalaking pagsubok niya. When David faced Goliath. Diba? Nung nakaharap niya si Goliath, yung higante. Yan ang pinakabiling trials. Si David he was just about 17 years old at that time. But he was already anointed by God. Nilangisan siya na ng Diyos. Tayo ba, nilangisan na ng Diyos? Nilangisan na ba tayo? Nilangisan tayo ng Holy Spirit. Hallelujah! If you're a believer of the gospel, you are anointed by the Holy Spirit. If you're a believer of the gospel of Jesus Christ, you have the Holy Spirit in you. Mayroon kang banal na Espiritu. Kailangan mo lang gamitin. Malaking trial sa David, si Goliath, nakaharap niya. Hinahamon ang buong hukbo ng Israel. The whole army of Israel. Hinahamon ni Goliath. Sinong matapang dyan? Humarap sa akin! Sabi ni Goliath, higanti, napakalaking tao. Sino pinakamatapang? Humarap. Pag natalo niya ako, wala lang istorya. Alipin ninyo kami. The Philistines will be your servant. Pag natalo niya ako, sabi ni Goliath. Siya kasi ang leader ng Pilisteo. Pero pag natalo ko yung matapang na harap sa akin, sabi ni Goliath, alipin na namin kayo, kayong mga Israelita. Yan pang istorya dyan. Walang humarap, nagtago lahat. Sa kuweba. Pati hari, nagtago. Si Haring Saul, nagtago. Bakit kaya si Haring Saul takot? Because he's not following the will of God. Si Haring Saul ay sumusuway na sa panahon na yun sa kalooban ng Diyos. Pag sumusuway tayo, takot tayo humarap sa kalaban ng Diyos. Pero pag matuwid tayo, we are bold as a lion. Para kang leon, wala kang takot. Because God is with us. Jesus is greater than Satan. Wala. Ilabas niya, sabi ni Goliath, ang lalaban sa akin. Wala. Biglang sumulpo si David, 17 years old. Ako ang lalaban. Kung wala lalaban ako, sabi ni David, hindi ba sa hari? But he was already anointed to become king of Israel.
Kung walang lalaban sa ganti ako. Dinala sa harap ni Haring Saul si David ng isang general. Ito raw yung lalaban, malara. Sabi ni Haring Saul, ikaw lalaban? May gatas ka pa sa labi. Bata ka pa. Ang kalaban mo ay mandirigma, marami nang pinatay at handang mamatay. Yun ang sinabi ni Haring Saul. Ang kalaban mo, marami nang pinatay. Ikaw, musmus ka pa, may gatas ka pa sa labi. Lalaban ka! Sabi niya, hindi ako! Diyos ng Israel ang aking dadalhin! Palakpakan natin, malapay na. O sige. Sige, sabi ni Haring Saul. Sinutan siya ng mga tameng, espada, yung mga fang cover, puro bakal. Lagay sa katawan niya. Pati helmet, puro bakal, para hindi sa tablag ng sandata ni Goliath. Na kung sinuot kay David, ayon sa mansulatan, hindi na sa makalakad, sa sobrang bibigat. Hindi siya makatayo. Tinanggal niya lahat. Hindi ko lang kailangan yan, sabi ni David. Biglang lumabas ang tirador. Tirador ang dinala ni David, minamahal. Humarap kay Goliath. Nung nakita na Goliath, si David may dalang tirador. Anong sabi ni Goliath? Ano tingin mo sa akin, aso? Aso, tingin mo sa akin, dadala mo ko ng tirador? Sabi ni David, naparito ka sa akin, may dala kang espada. But I am facing to you now in the name of the Lord God of Israel. Ang dala ko, pangalan ng Diyos ng Israel. Sino ba dala natin ngayon? Tayo ba? Sarili na natin? Hindi! Ang ating dala, ang pangalan ng Diyos, Jesus Christ. Yan ang pangalan ng Diyos. At si David ay mayroong 5 bato. Kumuha siya ng 5 bato na makikinis doon sa sapa. Yun ang dala na sa kanyang bag. 5 bato. What do the stones represent? Ano ba yung 5 bato na yan na dala na David? Anong nire-representa yan? Those represented the 5-letter word in our time of Jesus Christ. The 5 stones represent J-E-S-U-S. That is Jesus in our time. And nobody can face the name of Jesus. If you mention the name of Jesus, the demons will tremble. Lahat ng mga sandata, lahat, kahit tira, kahit lahat, ng mga tira sa Iran, dyan sa mga digmaan sa Strait of Hormuz. Pag dinala mo yan ang pangalan ni Jesus, tigil natin! Palakpakan natin ang ating malapit. Yan ang sinabi natin mga pastor noong araw pa. Pag nasa mga outreach kayo, marami lang gugulo dyan, binabato kami noong araw eh. Pinapatigil yung gawain. Pinapatigil. Sa Pangasinan, saan tayo nakarating? Dito sa Negros Occidental, nung araw sa Sagay, Negros Occidental. Pinapatigil kami, minamahal. Binabato, nilulusob kami. Nilusob kami isang gabi, mga 30 katao, 30 people, may kasama mga babae. Ito ipatotoo ko sa inyo. Sagay, Negros Occidental. Mga 20 years ago, nilusob kami. Ang tatapang pala ng mga Ilonggo. Mga Ilonggo ba rito? Sino mga Ilonggo rito? Saan kamay? Walang Ilonggo? Meron. Tatapang mga Ilonggo. Ang lambing magsalita, pero tatapang. Lambing mga Ilonggo. Ang lambing magsalita yung para, papatayin ka na. Ang lambing pa din. Sasaksakin kita. Yan, mga Ilonggo eh. Pero tatapang. Siyempre, pag nangaral tayo, walang preno, dire-diretso. Natamaan pala yung mga kapitbahay namin doon. Sa barangay Sagay, Negros Occidental. Walang preno pangaral natin eh. Natamaan na galit.
Kayo mga lasinggo, kayo mga babaera, kayo mga sugarol, diretso na kasi impyerno pag namatay kayo. Ang dami palang lasinggo doon sa aming kapitbahay. Naku, nasaktan. Nilusob kami, pati babae ng mga lasingga kasama. 30 people, gabi, habang nagpupuri kami. Pinaikutan kami. May dalang itak, ang laki. Sabi ko, dito makikita natin kung totoo ang sinasabi malapastor sa atin. Malapakan natin, malapag. Makikita natin kung totoo ang Word of God. Minsan lang pa mapapatunayan natin. Kasi marami sila napatunayan. Minsan lang pa. Kung malapit sa akin, namumula yung mata, ang laki ng itak, mga ganon. Paglapit sa'yo, sabi ko, dinuro ko agad, sa pangalan ni Jesus, hindi ako napatakot sa'yo! Hallelujah! Praise the Lord! Atras agad! Atras sila lahat! Palapakan natin, atras lahat! Yumabang na ako. Yumabang. Tumapang na ako. Hindi yumabang, tumapang. Ang ating pagyayabang, Diyos lamang. Wala tayong magagawa. We are nothing. Mapag na ako, atras sila, lumabas na ako. Ako naman naghamon yan, ano? Sino matapang? Lumapit kayo! Nabaliktad. Wala na, nag-uwian, minamahal. 30, nag-uwian. Bumalik after 3 days, lumuhod sa harapan natin. Pumunta sa chapel, lumuhod. Sabi niya, Brad, patawarin mo kami. Patawarin mo po kami. Dahil, after paglusob nila, sunod-sunod ang patay sa kanila, 3. Sunod-sunod. May nakaburol dito, sunod-sunod. Nahalata nila, sila na ang susunod. Kaya nanghingi ng tawad. Brad, patawarin mo kami. Sabi ko, sa Diyos kayo humingi ng tawad sa malapit ni Jesus. Ito pinagpray ko, pangalan ni Jesus. Sige, okay na. Sabi niya mga kapitbahay, alam mo kuya, hindi niyo alam sino yung mga tao na lumusod sa inyo dyan? Hindi niyo alam sino yan? Mga siga dito yan. Kaya pala nakahubad, may mga tattoo eh. Pag panahon ng baile doon sa Negros Occidental, sa Sagay, pag panahon ng baile, anong baile? Yung sayawan, pista-pista. Pag panahon ng baile, pag nangguluyan sila, pati pulis, takot, lumapit. Pero nagtaka kami, bakit lumuhod sa iyo yan? Malapakan natin, malapakan. Jesus Christ, the Almighty God, Jesus Christ is the same, is today, and forever. Wala naman tayo, nothing. Pero Diyos ang kasama natin. If God be with us, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Ang daming mahimala. Kaya nga totoo yung natin. Signs, wonders, and miracles. Kung sasabihin ko lahat dito, baka iba sa inyo magutom na ng husto. Kaya, saka na yung iba. Matindi yun, minamahal. Nakita ko yung himala na sa lugar na yun. Matindi. 30 katao, minamahal. Yan, si beloved wife ko. Nasa likod ko yan. Hinawakan damit ko. Sweetheart, huwag kang humarap dyan. Sabi ko, huwag ka matakot. Ang Diyos natin buhay. Hinihila niya ako. Huwag kang humarap dyan. Sabi ko, dito natin malalaman kung kasama talaga natin ng Diyos o hindi. Totoo sabi ng pastor, pag may paninindigan ka at matapang ka sa katotohanan, sasama sa'yo ang malapit. Kahit saan ka, humaroon, sasama sa'yo ang ating malapit. Mula sa araw na yon, yung mga siga doon, pag nakita tayo, sumasaludo. Ang lalaking tao, minamahal. Sumasaludo sila. Sino nakita? Tayo ba? Yung Diyos na kasama natin, yun ang nakita. Napakadami himala, minamahal. Kaya nga, si David, ang daming pagsubok. Kaya ako'y natutuwa sa mga patotoo. Nakakatuwa ang mga patotoo, ating mga pastor. Yung kami sinasanay sa pastoral house, way back
more than 40 years ago, kami mga ano lamang doon, tagahugas ng plato sa pastoral, tagalinis ng mga basahan, tagalaba ng mga basahan na mahal. Tagalinis ang CR, yun ang trabaho namin bilang worker more than 40 years ago. Pero ang sabi natin, mga pastor, beloved mama dear, mga workers, hindi, Diyos, hindi kayo may gusto kayo nandito. Diyos ang nadala sa inyo dito. Nanalangin kami para may mga kasama kami makikatuwang sa paglilingkod at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang kanilang sinabi sa amin. Huwag kayong mag-alala. Dito marami tayong pagsubok ngayon. Pero isang araw, pagpapalain tayo lahat ng ating Panginoon. Nagkatotoo lahat ang sinabi ng ating mga pastor. Nagkatotoo. Hindi kami naghanap ng pagpapala. No. Ang hinahanap namin, kung ano nakita namin sa ating mga pastor, ang hinahanap ng pastor, Diyos. Araw-araw puro Diyos. Yun din ang aming hanap. Kung anong puno, yun ang bunga. Kung ano nakita namin, yun ang ginagawa namin. Ang Diyos napakabait. Pag inuna mo pala siya, kahit ayaw mo, pagpapalain ka ng ating mga Panginoon. Pag inuna mo siya, sinunod mo siya, kahit nasasaktan ka, you're willing to follow the Lord no matter what. Kahit nasasaktan ka, tuloy ka lang, minamahal. Isang araw, pagpapalain ka ng ating mga Panginoon. Kaya alam yung mga pagsubok na yan, blessing in disguise yan, minamahal. Pagpapala yan. Akala natin na pagsubok, malungkot tayo. Yes, malungkot tayo. Pero dapat intindihan natin, ang trials ay blessing na nag-anyong pagsubok. Si David, nung hinamon ni Goliath, sabi ni David, naparito ako, harap ako sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Ikaw na sa akin, nasa harap ka na, sa harap kita, dalamang yung sandata at taming. Pero ako, nasa harap mo, sa pangalan ng Diyos ng Israel. Nung lulusob si Goliath, para saktan si David ay lumusob din at pinaikot ang tirador. Tirador, isang bato lang, tumama sa loob, lumubog yung bato, tumba si Goliath, patay. Palapakan natin malapino. There's nothing impossible with God. And those stones represent today the name of Jesus Christ. Pag ginamit mo para Panginoon, kahit anong klaseng kalaking pagsubok, kahit ganong kalaking kapigatigan, if you use the name of Jesus in faith, may pananampalataya, lahat ng kalaban mo, tumba, lahat ng kahirapan, lahat ng mga karamdaman, lahat yan, lutas sa pangalan ng Jesus. Because Jesus is salvation, Jesus is power, Jesus is God. Hallelujah! Praise the Lord! And with that Goliath, David would never become a king. Kung wala si Goliath, si David ay hindi magiging hari ng Israel. Ano ibig sabihin? Kung walang pagsubok, hindi mo makakamit ang mga pangako ng ating mga Panginoon. Ibig sabihin, talunin mo ang mga trials. Huwag mong takbuhan. Huwag natin iwasan ang mga pagsubok. Harapin natin. Because greater is He that is in us than He that is in the world. Diyos na sa atin. If you're a believer of the gospel, Diyos, kahit hindi mo naramdaman, kasama mo ang ating malapin. Dahil kung tayo nakarating dito, hindi dahil sa gusto natin, kaya tayo nakarating dahil pinili tayo ng malapin. Pag pinili ka, sabi ng Biblia, bibigyan ka ng kayang ng Espiritu. At nasa atin ang kayang ng Espiritu. No doubt about it. Every one of us has the Holy Spirit. Kailangan mo lang gamitin. Activate. Know your covenant rights. Alamin mo yung rights mo. Lahat tayo may power. May iba nga lang natin ng pastor, medyo level up ng pastor kasi he's a man of God. Pero ang sabi naman ng pastor, yung mga ginagawa ko, magagawa nyo rin yan. Basta sundin nyo yung sinasabi ko sa inyo. Palapakan natin, malapakan. Kaya minamahal, nothing to lose, everything to gain. The suffering in this world are nothing to be compared to the glory which shall be revealed in heaven. Anytime now, there is Jesus will come.
Yung mga gira na yan, nasabi ng Biblia, and you will hear wars and rumors of wars. Meron daw mga digmaan kayo marinig before our Lord Jesus Christ comes in the clouds. Makakarinig kayo ng mga digmaan at rumors of wars. Pag sinabing rumors of wars, fabricated wars. May totoong gera, mayroon naman fabricated ang gawa-gawa na gera. And most of the wars today are fabricated. Gawa-gawa ng mga antikristo, gawa-gawa ng mga Illuminati. For what reason? Para maghirap ang mga tao, para susunod sa kanilang agenda, para lahat susunod sa marka ng hayop. Yan ang pinakamalinaw na patunay. Kaya pinapahirapan ng mga tao, mga virus na pagsisinungaling, gagawin nila. For what reason? Para pahirapan ng mga tao. Pag mahirap ang mga tao, susunod lahat. They will follow their agenda. Pero pinagpala tayo, minamahal, ang nagturo sa atin, totoong sugo ng Diyos, ang ating mga pastor. Sabi ng pastor, do not take the mark of the beast, because you have already the mark of God in our foreheads, the mark of Jesus Christ na sa atin, no? Kaya wala ka ng karapatan tumanggap ng tatak ng hayop. Kaya minamahal, we are already in the end times. Ang makapasa sa mga pagsubok, sila ang pagpapalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Do not forget, David would never become a king without Goliath. Kung walang Goliath, si David hindi magiging hari. Kung walang trials, hindi mo makakamit ang mga pangako ng Diyos. Palakpakan natin, malapay lang. We have to understand the Word of God. My dearly brothers and sisters, understand the Word of God. Kung walang trials, hindi mo makakamit ang mga pangako. Ibig sabihin, anak, lumaban ka! Harapin mo, dahil kasama ba ako? Hindi ka matatalo, magtatagumpay ka. Yung lumalaban, hindi matatalo. Yung umatras, matatalo. Kaya ng Diyos, go forward! Because your God is with you. Kasama natin ang ating malapit. Habang tayo maawit, puri natin malapit.